Meron ho ba itong repercussion, meron ho ba itong epekto po sa atin? Ito hong, kumbaga, malawakang pagpapataw po ng taripa at karagdagan pong taxes nga sa lahat ng inaangkat ng Amerika mula sa iba't ibang mga bayan, bansa sa buong mundo. Si Professor Emmanuel Leyco, ang ating pong, as kumbaga sa Supreme Court oral argument, ang ating friend of the court. Yes. Opo, ang amicus curiae. Good Yan. morning po sa inyo, Professor. Good morning po. Magandang umaga po. At mabuhay tayo kahit na ganito ang ating hinaharap. Opo. Ito po si Chacha, Professor. Go ahead, Cha. Good morning po, Professor. Thank you for being on the show. Siguro para mas malinaw lang Good din po morning, sa Chacha. mga nakikinig at nanonood sa atin, define muna natin, explain natin. Ano po ba ibig sabihin pag sinabing reciprocal tariff? Pinag-aaralan nga namin yung reciprocal tariff kung paano nila kinumpute. Ang nakita namin, madaling paliwanag dito ay 50% nung nakikita ng Amerika na taripa na ini-impose natin sa kanila. So, tingin nila sa atin, 34% ang effective tariff rate na binibigay natin sa kanila. Pagkatapos sabi nila, i-reciprocate nila pero bibigyan nila tayo ng discount. So 50%, 17% na taripa ang kanilang ipapataw sa atin. Malaking pagkakaiba yan doon sa karaniwan na nakikita nating na taripa ng Amerika sa mga produkto ng Pilipinas kasi meron tayo mga produkto na 0 to 3%, 7%, pero ngayon 17%, napakalaki po nito. So, sa madaling salita, tayo po, nagpapataw tayo ng 34% na taripa sa Amerika. So, sila, tinaasan nila yun sa atin. Hindi lang tayo, maging yung ibang mga bansa. Opo. Kasi ang sabi nila, kailangan balansihin ang trade deficit ng Amerika at ng kanilang mga trading partners. Malaki ang pinakamalaki daw, sabi nila, ay ang Vietnam dito sa ating region. No? Parang 90% ang kanilang effective rate. So, tinatawan nila ng 45%. 46. Sa China naman, sa China naman, pinatawan nila ng patong-patong dahil Yes ang po. ano nila is hindi ito friendly. Oo. Hindi ito favored. So, Oo. bad trading partner ang tingin ng Amerika sa China. Oo. Saka Mexico at saka ng Canada. Oo. Yung binabanggit nyo kanina, Prof, pinag-aaralan nyo ngayon kung paano yung naging computation ng Amerika dito po sa pagpapataw ng reciprocal individual tariff sa iba't ibang mga bansa. Na may sagot na po ba dito kung bakit sa ibang mga bansa, yun nga, explain nyo kanina, sinasabi ng Amerika, ang China, malaki ang taripa, kaya ibabalik nila ito sa Amerika. Pero sa Southeast Asia, kung titignan, aside from Singapore, halos tayo na nga po yung pinakamababa sa 17%. Ang tinitingnan nila dyan yung mga trading barriers. No? Tayo, meron tayong mga quota, nag-i-impose tayo ng maximum na halimbawa sa ownership o kaya ay may mga value-added tax. Marami tayong mga ipinapataw pagka nag-i-import ang Pilipinas galing sa Amerika. So, doon po sa dokumento ng US Department of Trade, marami silang mga binanggit na mga datos na bakit ang kanilang estimate ay mga 34% ang pinapataw nila ng Pilipinas sa kanilang mga produkto. Kaya bumalik ang Amerika, sabi nila, di-discount na lang namin kayo 50%, 17%. Balikan po natin yung reciprocal tariff kanina na na-explain nyo po ng bahagya kung ano yung ibig sabihin. Sinasabi po kasi ng iba, ginagamit daw po yan para hindi basta-basta papayag ang isang bansa for unfair trade practices. Pero ngayon, sa ginawang ito ng Amerika, paano dapat tutugon naman tayo sa kanila dito? Kasi sinasabi ng DTI, maging ng Department of Agriculture, baka mas makaganda pa po yan sa atin. Pero yun nga po ba talagang magiging resulta nito? Mas maganda sa atin yan kung meron tayong mga competitive products na kasi 17% lang tayo kumpara doon sa iba na mga 40, no? Yung iba ay mga nasa 30. So 17% is favorable. Kaya lang, kailangan maging competitive naman ang ating mga produkto. Dapat kaya nating tapatan. Ang isang halimbawa niyan, ang Brazil at saka ang China. Mas maliit ang reciprocal tariff. Hindi ko lang nakita yung sa Brazil, pero mas maliit kaysa doon sa China. So
So sabi ng Brazil, makikinabang sila dito kasi competitive ang mga sapatos, ang mga leather goods na ipinapasok nila sa Amerika. Oo. So magkakaroon ng windfall ang Brazil. So sa Pilipinas naman, kailangan aralin natin ano bang mga produkto ang nakikita natin na competitive, maliit ang tariff at katanggap-tanggap. Kasi ang experience natin, pati nga yung mga mangga natin na pinapasok sa ibang bansa, kuminsan ay nire-reject dahil nagkakaroon ng hindi pagsunod o hindi compliant tayo doon sa kanilang mga standards. Opo. Ito muna, no, Professor, I hope you don't mind, no? Medyo babalik muna ako sa basic, no? Opo. Reciprocal ang definition nga po ni Trump, no? Ay they do it to us and we do it to them. Basically, yun ang kanyang sinasabi na kanyang definition. So, pwede ba natin muna malaman kung sa ngayon ba talaga, magkano ba ang ipinapataw na taripa basically sa mga goods na ipinapasok ng Pilipinas sa Amerika? Kasi dito po sa Office of the United States Trade Representative, ang binabanggit po dito dahil nga sa itinuturing po na isa sa mga most favored nation, no? Yung principle na ito, yung Pilipinas na sa Amerika, ang ipinapataw lang po na tariff rate ay 6.1%. Opo, ang average nga daw po ay 9.8% for agricultural products, no? And 5.5% on non-agricultural products in 2022. So nangangahulugan talaga ba na itinaas na ito sa 17%? Wala itong kaukulang formula o yung binabanggit nyo na discounted pa ito? Can you please explain, Professor? Kasi po ang kanilang computation ay 34% ang effective rate across the board ng mga produkto na ipinapasok natin sa kanila. So sabi nila, isi-simplify natin to, papatawan na lang namin kayo, discounted, friendly pa nga, sabi nila 50%. So 17% ang ipapataw namin sa inyo. So ito ay dagdag doon sa, ang pagkakaunawa ko ay magiging dagdag ito doon sa mga prevailing na taripa. Katulad nung iba na nagkaroon ng baseline na 10%, dagdag na 10% yun doon sa mga prevailing na taripa nila. So hindi ako nagkakamali. Opo. So meaning, sir, dapat ang ipapataw nila 34, nagbigay na lamang po ng mas mababang taripa na 17, ganun po? Yun po ang paliwanag ni President Trump na friendly naman sila, so di-discount nila yung kanilang reciprocal. Okay. Opo, sige, ganito. Now, who pays the tariff? The importer or the exporter? Meaning, ito tayo muna. Ang Pilipinas po, no? So kung meron pong importer sa Amerika ng ating goods, who will pay the tariff? Yung Pilipinong nag-export o yung Amerikanong nag-import? Yung Amerikanong nag-import ang kakarga ng kanilang taripa. Tapos yung kanilang taripa ay ipapasa naman sa kanilang mga consumer. Okay. Kaya nga po sabi ng ibang ekonomista, inflationary itong aksyon na ito. Opo. At Okay. ito ay magdudulot ng malawakang displacement sa mga mamamayan. Okay, sige. So, kung ito po ay reciprocal, no? Sabi nga ni Trump, no? You do it to us, we do it to you. Dito ho ba, ano ang magiging galaw ng gobyerno? Kasi ang atin din po naman ay meron din po tayong imports from the States pero mukhang may deficit ang Amerika. Ibig sabihin, mas maraming inaangkat ang Amerika mula sa atin kumpara tayo na nag-aangkat ng kanilang produkto. Tayo ba din dapat nang magpataw ng the same 17% ng tariff sa mga imported from the States na produkto? Pwede natin gawin yan, pero magdadagdag din sila ng 17%. Mag-a-adjust din sila. Hindi po ito naaayon sa atin eh. Hindi tayo yung sasabihin natin, ito ang magiging taripa, ito lang ang babayaran namin taripa. Pagka nagdagdag tayo, mas malamang na dadagdagan din nila yung kanilang reciprocal tariff. So, ano po ang effect nito na para across the board, no? Bagamat iba-iba po ang mga rates ng tariff na pinapataw ni Trump sa mga imports ng Amerika. Anong effect nito sa mga
outstanding po o mga existing trade agreements. Like for example, tayo po ay meron pong US-Philippine Trade and Investment Framework Agreement. Ano ito? Parang superseded po ito? Mukhang ganun na po. Kasi yung executive order ang pinapatupad nila. At ito ay may effect na batas para sa Amerika. So kung ito ang naging executive o laman ng executive order, ito na po ang papalit doon sa mga trade agreements natin sa Russia. Okay. Sa ngayon po kasi no, ang report nga dito po mismo galing sa US Embassy, no, na kanila pong website. Sinasabi nila yung key US exports to the Philippines, no? Oo. Agricultural goods, machinery, cereals, etc., etc. And then habang tayo po naman, ay semiconductor devices at mga computers, etc., automobile parts, etc., mga machineries, textiles and garments. So, kapag binanggit natin nga itong reciprocal na konseptong ito, nangangahulugan po na ang lahat ng produkto na na kanila pong aangkatin, papatawan na po ng 17% na import duties. Yun lang po ba yun? Wala na po bang iba o bahala na rin po ang Amerika sa ilang pang mga additional taxes gaya po sa atin dito may mga excise tax, may mga VAT pang ganon? Mukhang yun na po yun ang babayaran. Siguro po yun ang magiging gabay nila sa pag-estimate kung magkano ang babayaran ng mga importer sa Amerika doon sa mga produkto na nanggagaling sa iba't ibang bansa. At ito pa nga po, ang sabi nga nila, kailangan unang-una ang Pilipinas ay magkaroon na rin ng representation sa US Trade Office at pag-usapan na ano ba ang magiging epekto nito sa atin. No? Kasi iba-iba naman ang ating nililikas papunta sa Amerika. So, kailangan magkaroon din tayo ng specific na guideline. Kung magkano ang ating effectively babayaran. Dahil ang mangyayari po niyan, mas magiging mahal ang presyo ng ating mga produkto sa Amerika kumpara doon sa dati nating dinadala sa Amerika. So, magkakaroon din yan ng comparison. Hindi lang naman tayo ang source ng electronics. Hindi po tayo ang biggest trading partner ng Amerika. So, marami pa po dyan. Kaya nga po, pinupuntiryan nila ang China kasi China is the biggest source sa kanila, lalong-lalo na po sa atin. Ang China, ang Taiwan, lalong-lalo na po pagka pinag-uusapan ng semiconductor, mga electronic circuit boards, mga electronic parts. So tayo is a small player. Kaya lang, hindi tayo pa rin ang hindi tayo makakapagdikta kung paano dadalhin ang ating mga produkto. Opo. Pero meantime po, kumbaga, ang kaisipan dito, across the board ito, regardless sa produkto, yun na ang tariff mo, 17%. Ganun po? Ay, yun po ang kailangan i-clarify natin kasi iba-ibang produkto, iba-iba ang tarifa eh. So, merong 0, merong 3, merong 7 at may 9. So, kailangan i-clarify natin sa kanila. Hindi naman po binanggit ni Trump yun na ito ang magiging across the board. Baka malugi pa sila pagka ganun ang nangyari. Okay, sige po. So, Professor, bagamat ginagawa ito ni Trump, no, sabi nga niya, trillions of dollars na revenue ang inaasahan natin dito. Sabi niya parang ito ay magamit din sa pagpapaunlad ng kanilang industriya at magkaroon sila ng maraming trabaho doon. Yan po ang kanyang prinsipyo, kumbaga masyadong nationalistic. Sa kabilang banda po naman, bagamat yun po ay kanila pong sovereign na desisyon, tayo po sa Pilipinas, sa usapin po ng dahil sa nagtaas ka ng buwis doon sa aangkatin mo, lalo na po itong mga nanggagaling sa China na most likely naman, ang dami nilang imports from China, at meron po itong inflationary result. Ibig sabihin, ipapatong lang yan ng importer sa Amerika at the end of the day, consumers din doon ang siyang gagasta ng malaki para doon sa produkto. Ano naman ang magiging effect kung sakasakali man po na tumaas ang inflation sa Amerika,
And eventually po, ano ang side effect nito sa bansang tulad natin na ang atin din pong denomination sa ating pong exports and international transaction ay US dollar? Ang pinangangambahan ng marami ay pagka nagkaroon ng inflation na masyadong mataas sa Amerika, ang magiging tugon ng Federal Reserve ay itaas ang interest rate. At karaniwang nangyayari pagka mas mataas ang interest rate ng Amerika, either kailangan sumabay ang currencies ng ibang bansa o kaya ay talagang sasadsad ang value, ang halaga ng kanilang mga currency tulad ng piso kontra dolyar. Nangyari na yan ng mga nakaraang taon. Nagtaas ng interest rate ng Amerika, sumasabay ng kaunti ang Pilipinas pero sumasadsad pa rin ang value ng piso. Ngayon, nakikita natin sa mga nakaraang oras, no, kahapon, kagabi, ang dolyar ay bumababa ang value dahil ang pangitain ng mga tao, ang tansya ng mga tao ay hihina at humihina ang ekonomiya ng Amerika. Wala pang ginagawa dito ang Federal Reserve. So, doon po sa mga currency markets, bagsak ang dolyar. So, sabi ng mga yan ang mangyayari sa Amerika. Sasadsad ang inyong currency. Pero pagka kumilos naman ang Amerika, sabihin nila na ibidepensahan naman nila ang halaga ng dolyar, doon na po mag-uumpisa naman ang paggalaw ng mga currencies. At yan po ang mas magiging malakas ang epekto, mas masakit ang epekto sa Pilipinas. Dahil net importing country tayo and we use dollars. Pagka ginamit natin ang dolyar, mas maraming piso ang kailangan nating gamitin para makabili ng dolyar. Kaya po, magtataas din ang presyo ng mga bilihin dito sa Pilipinas. Hindi, kaninyo po, kasi ngayon, ang kahapon nga po, nag-57 eh. I mean, from 57 something, nagdaang araw, kahapon po nag-57 ng peso-dollar exchange rate eh. Pag bumaba po ang dolyar, bagamat maapektuhan yung ating export earnings, pero sa import naman po natin, pati sa ibang mga bansa, dahil nga dollar ang ating currency, di ba mas maganda yun para sa atin? Hindi po? Kung mababa ang dolyar kontra piso. Pero ang tingin namin, ako personally, ang tingin ko, pansamantala lang yan. Dahil si Trump, ang tingin niya, overvalued ang dollar. So pababayaan niya siguro na bumaba ng kaunti. Pero ang mga negosyanteng Amerikano ay hindi nila papayagan na ganun kahina ang dolyar. Lalo na ngayon na ang tingin ng ibang mundo, ng ibang bansa sa Amerika ngayon, ang tariff program ni Trump ay magpapahina sa kanilang ekonomiya. So, dadating din po ang panahon na kailangan kumilos ang Federal Reserve na i-calibrate ang value, ang halaga ng piso, ng dolyar kontra sa mga iba't ibang currency. Okay, sige po. So kasi ngayon, Cha, may tanong ka ba? Kasi ngayon po, kumbaga, hintayin natin, eventually po, kapag nag-settle na itong kanilang pagpapatupad nito, effective April 9 daw, depende po sa bansa, itong kanilang bagong patakaran na ito para maramdaman talaga natin ang magiging epekto. Oo. Prof. Emmanuel, dito naman po sa mas more of sa effect ng mga investors dito sa bansa natin. May mga ekonomista na nagsasabi na dahil sobrang taas mag-export sa Amerika, pwede nilang tignan yung ibang mga bansa tulad ng Pilipinas na dito na lamang po mag-export? Pwede rin po. Kung tayo ang exporting country at tayo ay nakakapag-produce ng mga kailangan, halimbawa sa Amerika, pwede rin po yun. Pero ang problema natin, kailangan makakuha tayo ng competitive na mga produkto na pwede nating ilaban sa produkto ng mga ibang bansa pagdating po sa export sa Amerika. Oo, tulad ng, ano po kaya mga po pwede nating ilaban? Sigurado pinag-iisipan na yan ng gobyerno natin sa ngayon. Opo. Ang pinakamalaking potential natin ay nasa information technology, software development. Dahil ito po, hindi naman ganun kalaki ang puhunan para magsulong ng ating IT. Kailangan po talaga makita natin na ang Pilipinas ay maging parang Silicon Valley o kaya ay makasabay tayo sa ginagawa sa India na yung kanilang mga business process outsourcing hubs nila hindi lang processing kundi
knowledge processing. Kailangan po makita natin ano ba ang magiging competitive na industriya na pwede nating ilaban doon. Kasi ang agrikultura natin, unfortunately, hindi po tayo competitive sa agriculture. Bagsak ang ating agrikultura, nag-aangkat tayo ng mga pagkain sa ibang bansa na dati, sa atin lang po nagpupunta para mag-aral ng agrikultura. Ngayon, doon na tayo pumupunta sa kanila para mag-angkat. So sa atin, mahihirapan tayo kung agrikultura ang titingnan natin. Mas malaki pa po siguro ang potential kung sa mga IT, software development, knowledge process. Good point po. Pero Prof, kung sakali man, syempre ayaw natin mangyari, magkaroon ng hindi maganda talagang effect sa Pilipinas, itong 70% tariff na ipinataw ng Amerika, magkaroon ng pressure sa atin na makipag-usap sa Amerika tungkol sa taripa. Ano kaya ang pinakamagandang approach dito na po pwedeng gawin ng Pilipinas para mapanatili po yung economic stability ng bansa natin, para rin maproteksyonan yung mga lokal na industriya? Kailangan po tingnan din natin ano ba talaga yung mga effective tariff rates na tinitingnan ng Amerika. Bakit sila nagpataw ng ganong kalaki na 17%? Anong ginagawa ng Singapore? 10% lang sila na hindi natin ginagawa. So sa ngayon po, kailangan talaga masyadong magiging busy ang ating Department of Trade Secretary at pag-aralan ang lahat ng mga strategies, lahat ng kalagayan ng mga bansa, lalong-lalo na dito sa ating karatig bayan. Ano ang ginagawa nila katulad ng Singapore na mas mababa? Pero kung titingnan natin, halimbawa ang Vietnam, ang laki ng itinataw sa kanila dahil sa kanila talaga pong restricted din ang investment sa kanila, although pumapayag pa rin ang mga investors na pumunta sa kanila. Pero ngayon may pataw na 45% na taripa, mahihirapan na po silang maging competitive sa Amerika. Pero Prof, ano nga po ba ang ginagawa ng Singapore base po sa pag-aaral nyo? Bakit parang favorite child sila ng Amerika, 10% lang ang ipinataw sa kanila? Sa kanila po, open na open sila para pong hindi, pati po yung sa ownership, yung mga ganyan, wala po silang problema yata doon. Hindi ko lang masiguro. Kaya lang sa atin, magkaiba tayo Kasi maliit na bansa ang Singapore, ang Pilipinas ay napakalaki at mas marami pong mga stakes na hindi natin pwedeng sabihin na pwede na kayo mag-own dito ng 100%. Hindi naman po pwede yon dahil talaga pong magiging contentious ang issue na yan pagdating dito sa Pilipinas. Okay, sige po. So habang na medyo masakit sa batok itong mga ganitong pinag-uusapan, ang bottom line lang po dito eventually, ang matinding effect po sa atin dito, Professor, ay yung magiging peso-dollar exchange rate at yung interest rate sa Amerika. Ganun po yun? Yung dollar-peso exchange rate, interest rate sa Amerika, at ang pinangangambahan natin dito ay ang inflation. Magiging inflationary ito at para ang mangyari niyan, ang inflation sa Amerika ay mailipat din dito. Kasi maraming imports din tayo na kinukuha sa iba't ibang bansa. So, yung transfer ng mga inflation rates ng iba't ibang bansa ay maaaring makita rin natin dito yan. Opo, sige. Bakit ba laging ganun, Professor? Sabi nga nila, bakit bang itong Estados Unidos, nahatching lang, may sipon na tayo? May trangkaso po. At ngayon talaga pong mauospital. Talaga pong ganun. Kasi hindi ganun ka-stable ang ating economy. Tayo ay masyadong reliant sa investments ng iba kaysa po dito sa ating Pilipinas. Lalo na po sa ating pagkain. Pagka nagkulang tayo, import agad. Kasi po marami tayong dolyar na pumapasok. So, mas madali na mag-import kaysa po nung mag-invest tayo dito sa ating agrikultura. At saka mas mura na po actually yung importasyon ng ibang mga basic din na pangangailangan ng mga Pilipino. O sige po, so abangan na lang natin siguro, Professor, eventually nga kung ano ang magiging siguro mga ilang buwan ito bago natin maramdaman talaga ang effect nito sa inyo pong pagtansya.
Opo, actually ilang linggo lang lumalabas na kung ano ang magiging itsura ng bagong kalakalan sa buong mundo. Parang yung World Trade Organization parang initsapwera na ni Trump dahil dito. Oo nga po. Tsaka yung lahat ng mga trade agreements sa iba't ibang mga bansa, nawala na kasi doon sa mga trade agreement na andun na yung mga taripa pinag-uusapan eh. Tama po yun. So ngayon, pwede na rin tayong lumipat. Ang European Union ay naghahanda ng kanilang tugon dito sa taripa ni Trump. At malaki po ang European Union. Maganda rin pong oportunidad yan na pag-aralan natin kung paano tayo magiging malapit sa European Union kaysa po sa Amerika pagdating po sa kalakalan. Okay, sige po. Muli po, Professor Emmanuel Leyco, salamat po na marami sa inyo pong panahon. Marami pong salamat at mabuhay kayo, Sir Ted and Ma'am TJ. Thank you. Professor Emmanuel Leyco.